Bilang tagapagtatag ng load management sa NBA, si Kawhi Leonard ay nakatanggap ng matinding kritisismo mula sa maraming fans at eksperto. Ang pinakahuli na nagpahayag ng opinyon ay ang alamat ng basketball na si Oscar Robertson, na kamakailan ay tinuligsa ang Clippers star dahil sa kanyang madalas na pagkawala sa mga laro. Sinasabi ko, kung kumikita ka ng $50 million sa isang taon, walang dahilan para sa load management, pahayag ni Robertson sa All the Smoke podcast. Sa tingin ko minsan, may obligasyon ang mga player sa mga fans na pumupunta para panoorin ka maglaro. Si Oscar Robertson na 85-year-old ay isang NBA Hall of Famer na nagretiro noong 1974 bilang isang 12-time All-Star, 11-time All-NBA player at dating NBA champion. Siya ay naniniwala sa pagpapagal para sa sweldo at ibinuhos ang lahat upang pangunahan ang kanyang mga team sa tagumpay. Noong panahon niya, ang mga player tulad niya ay gagawin ang lahat para manalo ang kanilang team at hindi nila kailanman binaliwala ang kanilang trabaho. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Nagbago na ang liga. Mas binibigyang diin ang kapakanan ng mga player, kaya't ang mga inaasahan para sa kanilang performance at presensya sa laro ay lumuwag ng husto. Hindi na gaanong iniisip ng mga player ang mga fans ngayon at naglalaro sila higit para sa kanilang sariling interes kaysa sa inspirasyon o motibasyon para sa iba. Ngayon, hindi na inaasahan sa mga NBA players na maglaro sa bawat laro at ang mga team mismo ang nagpaplano ng rest days upang mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang mahahalagang player. Si Kawhi Leonard ay simbolo ng mga pagbabagong ito at malawakang pinaniniwalaan na ang kanyang routine sa Clippers ang nagpatibay ng ganitong gawi sa buong NBA. Mula nang dumating siya sa Los Angeles noong 2019, naging ugali na niya ang hindi maglaro sa mga back-to-back games at sa mga laro na itinuturing niyang masyadong mapanganib para sa kanyang pangmatagalang kalusugan. Sa nakalipas na 5 taon, nakapaglaro lamang si Kawhi ng higit sa 60 games sa isang season ng isang beses at 3 beses siyang naglaro ng 52 games o mas kaunti. Ang mga resulta nito ay naging mapanira para sa Clippers na hindi makapagtagumpay kapag dumarating ang playoffs. Sa kabila ng pagkasira sa mga fans sa kanyang team at sa kanyang reputasyon, patuloy pa rin si Kawhi na nagpapahinga tuwing gusto niya at hindi tinututulan ng Clippers sa anumang makabuluhang paraan. Sa katunayan, wala silang problema na bigyan siya ng bagong 3 taong $153 million na kontrata ilang buwan pa lang ang nakalipas. Ngayong wala na si Paul George at si James Harden na ang pumalit, mas matindi ang pressure kay Leonard na panatilihing buo ang team at manatiling kompetitibo sa mabangis na Western Conference. Bagamat magaling siya sa court, higit na kailangan ng Clippers ang consistency kung nais nilang maiwasan ang pagbagsak sa standings. Nangangahulugan ito na kailangang maging available si Kawhi para sa mas maraming laro hanggat maaari. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ni Kawhi para sa libu-libong fans ng Clippers na nagbabayad para panoorin siyang maglaro. Sa kasamaang palad, palaging inuuna ni Kawhi Leonard ang kanyang sariling mga prioridad at hindi siya maglalagay ng panganib na magtamo muli ng posibleng injury kung maiiwasan niya ito. Ano sa tingin niyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, matapos ang higit sa 2 taon mula sa kanyang huling NBA appearance, opisyal nang bumalik ang dating lottery pick. Iniulat ni Andrew Lopez ng ESPN nitong Huwebes na nakipagkasundo ang New Orleans Pelicans sa veteranong guard na si Elfrid Payton. Bagamat 30 taong gulang pa lamang, si Payton ay nakakuha ng non-guaranteed training camp deal mula sa New Orleans. Ang number 10 overall pick sa 2014 NBA Draft, si Payton ay dati nang naglaro para sa Pelicans noong 2018-19 season, kung saan nagpakita siya ng ilan sa kanyang pinakamahusay na career numbers, 10.6 points, 5.2 rebounds, at 7.6 assists per game. Si Payton, na taga Louisiana, ay naglaro ng college basketball sa Louisiana Lafayette, kaya't ang kanyang pagbabalik ay napakaangkop. Ang
6'3" guard na si Payton ay huling naglaro sa NBA para sa Phoenix Suns noong 2021-22 season. Ngunit naglaro rin siya sa Puerto Rico at sa NBA G League mula noon. Bagamat nagkaroon si Payton ng ilang pagsubok sa kanyang NBA career, siya ay isang mahusay na stat stuffer at floor general na maaring makipag-agawan para sa third point guard spot sa likod ni DeJounte Murray at Jose Alvarado sa New Orleans. Samantala, sa kabilang balita naman, pumasok si Andrei Kirilenko sa NBA noong 2001 at mabilis na natutunan na hindi katulad ng laro sa Europe, iba ang NBA, isang mas malakas at kakaibang laban. Sa harap ng mga talented at malalakas na big men tulad ni Shaquille O'Neal, Tim Duncan at Kevin Garnett, pati na rin ang mga kamanghamanghang wingmen tulad ni Kobe Bryant at Tracy McGrady, matindi at pisikal ang kompetisyon. Ngunit fast forward sa 2024 at pinag-uusapan ni Kirilenko kung gaano kalaki ang nagbago ng laro mula nang siya'y nasa liga. Sa isang panayam sa Knuckleheads Podcast, kasama sina Darius Miles at Quentin Richardson, binalikan ni Kirilenko ang ebolusyon ng basketball at hindi napigilang banggitin ang isang natatanging shooter. Noong kasagsagan ng career ni Kirilenko, tradisyonal ang paglalaro ng basketball. Bagamat marami pa ring nakakabilib na highlight reel plays, mas malapit sa basket ang laro at ang three-pointer ay bihira lamang gamitin ng mga team maliban sa Phoenix Suns. Ngunit sa kasalukuyan, napansin ni AK-47 kung gaano kalaki ang pagbabagong dulot ng pambihirang shooting ni Stephen Curry, ang iconic player ng Golden State Warriors. Sa kabila naman, si Blake Hinson ay hindi napili sa draft noong Hunyo, ngunit siya ay nakapirma ng two-way contract sa Los Angeles Lakers. Gayunpaman, ini-waive ng Lakers si Hinson matapos nilang pirmahan ang dating sentro ng Toronto Raptors na si Christian Coloco. Noong Huwebes ng gabi, iniulat ni Michael Scotto ng Hoops Hype na pipirma na si Hinson ng kontrata sa Golden State Warriors. Ayon kay Scotto, nagkasundo ang Golden State Warriors at si Blake Hinson sa isang Exhibit 10 deal. Ayon sa mga source ng liga na nagsabi sa Hoops Hype, si Hinson na may two-way deal sa Lakers ay pinili ang Warriors kaysa sa ilang iba pang team. Nag-average siya ng 18.5 points at may 42.1% sa three-point range habang naglalaro sa Pittsburgh noong nakaraang season. Naglaro si Hinson ng 4 na season ng college basketball para sa Ole Miss at Pittsburgh. Ang kanyang career averages ay 13.2 points, 4.5 rebounds, at 1.1 assists per game, habang may shooting percentage na 42.7%, mula sa field at 37.8%, mula sa three-point range sa kabuuang 129 games. Ang 24 na anyos na si Hinson ay naglaro para sa Lakers sa NBA Summer League. Ayon sa NBA G League noong Hulyo 20, si Blake Hinson ay halimaw ngayong gabi. Natapos niya ang laro na may 25 points, 3 rebounds, 5 three-pointers para sa Lakers. Bagaman mahihirapan si Hinson na makapasok sa 15-man roster, posibleng maglaro siya para sa Santa Cruz Warriors G League at maaaring makakuha ng two-way or 10-day contract. Natapos ng Warriors ang nakaraang season bilang ika-10 pwesto sa Western Conference na may record na 46-36. Natalo sila kina De'Aaron Fox at Sacramento Kings sa play-in tournament, kaya hindi sila nakapasok sa 2024 NBA playoffs. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.